Sa liblib na baryo ng Balete, kung saan ang mga puno ng balete ay tila nagbabantay sa kadiliman, may isang lumang bahay na nakatayo. Kilala ito bilang bahay ni Aling Celia, isang matandang babae na matagal nang pumanaw. Ngunit, ayon sa mga sabi-sabi, hindi niya iniwan ang kanyang tahanan. Si Mang Teban, isang lasinggero, ang unang nakaranas ng kakaibang pangyayari. Gabi noon, at naglalakad siya pauwi mula sa inuman. Dumaan siya sa harap ng bahay ni Aling Celia. Sa dilim, nakita niya ang isang liwanag sa loob ng bahay. Naisip niyang may tao pa roon, kaya nilapitan niya ito. "Tao po," sigaw niya. Walang sumagot. Binuksan niya ang lumang tarangkahan at pumasok sa bakuran. Ang liwanag ay nanggagaling sa bintana ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Aling Celia. Nakaupo ito sa isang silya, nakatalikod sa kanya. May hawak itong kandila at ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay. "Aling Celia," tawag ni Mang Teban. Dahan-dahan lumingon si Aling Celia. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngumiti siya, isang ngiting nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Mang Teban. "Gusto mo bang sumama?" tanong ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Natakot si Mang Teban. Tumakbo siya palayo, hindi lumingon. Nang makauwi siya, hindi niya maalis sa isipan ang mukha ni Aling Celia. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa nakita ni Mang Teban. Maraming naniniwala, lalo na ang mga matatanda. Ayon sa kanila, si Aling Celia ay hindi matahimik. Mayroon siyang hinahanap at ang sinumang makakita sa kanya ay madadamay. Isang gabi, mayroong grupo ng mga kabataan na naglakas loob na puntahan ang bahay ni Aling Celia. Sila si Gina, Carlo, at ang magkapatid na sina Liza at Ben. Gusto nilang patunayan na walang multo. Pagdating nila sa bahay, madilim at tahimik ang paligid. Pumasok sila sa bakuran, bit-bit ang kanilang mga flashlight. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang loob ay maalikabok at madilim. Habang naghahanap sila, nakarinig sila ng kaluskos. Parang may naglalakad sa itaas. Natakot si Gina, ngunit pinilit niyang maging matapang. Umakyat sila sa hagdan. Sa itaas, may isang silid na nakabukas. Pumasok sila. Sa loob, nakita nila ang isang lumang salamin. "Tingnan niyo ito," sabi ni Carlo. Nang tumingin sila sa salamin, nakita nila ang kanilang mga refleksyon. Ngunit, mayroon ding ibang refleksyon. Isang babae, nakatalikod sa kanila. Si Aling Celia. Biglang namatay ang mga flashlight. Nagdilim ang buong silid. Nakarinig sila ng bulong, ang boses ni Aling Celia. "Sumama kayo sa akin." Nagsigawan ang mga kabataan. Tumakbo sila palabas ng silid, pababa ng hagdan, palabas ng bahay. Hindi sila huminto hanggang makalayo sila sa bahay ni Aling Celia. Simula noon, walang nangahas na pumasok sa bahay ni Aling Celia. Ang mga sabi-sabi ay